Hallelujah. Ako'y masigla dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Hallelujah. At kaya ikay narito dahil sa pag-ibig ng Diyos. At kaya ako ay nagle-labor dahil ang salita ng Diyos, pag ipinangaral, hindi isang tao lang ang tatamaan at matututo. Dahil iba-iba ang sitwasyon natin. At ako'y naniniwala na ang Diyos ang aabot sa lahat ng ating bawat kalagayan. Sa lagi kang tumingin sa Diyos, tatlong bagay. Lagi akong lumuluhod, hindi matagalan. Merong panahon na matagal, pero araw-araw, less than a minute, iniaalay ko ang aking buhay sa isang lugar sa aming bahay. At kahapon, ang diniinan ng Diyos, His greatness, His goodness, and His gentleness. Dahil sa kadakilaan ng Diyos, dahil sa kabutihan ng Diyos, at maganda niyang kalooban, kaya ako ay nakapagpapatuloy. At kayo ay isinama ng Diyos sa pagpapatuloy na ito. Kaya dalawang bagay lamang, kailangan ikaw ay laging nagpupuri sa Diyos, laging nagpapasalamat sa Diyos, at kailangan matutunan mo ito. Tatlong bagay ang mangyayari sa iyo at mamaya isisiwalat ko sa inyo. Ang Diyos po ay napakabuti. Sino dito ang papuntang langit? Bakit sigurado kang papuntang langit? Naalaala ko ang kaibigan ko sa San Francisco, may simbahan siya doon. At nakatira ako sa kanya dahil yung second floor ay bahay. Matagal na siya at maunlad sa San Francisco. Pero after 20 years pa niya narating ang New York. Ulitin kong muli, sigurado ka bang papuntang langit? Kailangan tiyakin mo. 1969, patutuon agad dito para kayo sumigla. Umiiyak ako dahil doon may view deck ang Manila International Airport. Inihatid ko ang ate ko papuntang Amerika. Umiiyak ako. At sabi ko hanggang po sa tagahatid na lang ako. Gusto ko rin pong pumunta ng Amerika. That was 1969. So yung kaibigan kong pastor ng San Francisco, matagal na sa Amerika, bago narating ang New York after 20 years na nasa Amerika siya. Bakit niya narating? Dahil pinangarap niya ang New York. At after 50 years, nakarating ako ng New York. At nasa malaking signboard, your way is to financial prosperity. Kaya nais kong maunawaan mong mabuti, kailangan nasa isipan mo ang langit. Dahil pag wala sa isipan mo ang langit, magsasabong ka pa rin. Pag wala sa isipan mo ang langit, magchichismis ka pa rin. Ayan, so medyo malumanay na. At laging tandaan mo, papuri, pasalamat, yun po ang magdadala sa atin sa langit. Kaya nga po, awitin nga natin yung pangunahing awitin. As the deer panted for the water. Kailangan sabik na sabik ka sa Panginoon. Dahil ang sabik sa Panginoon, hindi maaabutan ng puwersa ng kadiliman. Dahil ang takbuhan natin lagi ang Panginoon.
Sino dito ang kapos ng pera? Ipadyak ang kaliwang paa. Marami. So, salamat po aming Ama dahil may gawain ka sa amin. Sino dito ang may kirot sa katawan o may sakit ay ipalakpak ang kamay ng isa? Marami rin. Talagang aktibo ang Diyos sa biyaya ng Diyos. Amen? At laging tandaan mo, may malaking pangarap ang Diyos sa paggamit sa biyaya ng Diyos dahil doon sa pangarap na yon, yung nagpapahaba ng ating buhay. Tingnan mo ang iyong katabi, hindi mo pa alam yung pangarap dahil hindi ko sasabihin dahil baka ako ay banata ng kaaway. Kailangan ako at ang Diyos lamang ang may alam, basta kayo sumunod lamang sa Diyos at tayo sama-sama hanggang ulap. Nawala na ang So awitin natin at yung magaganda nating boses ng ating mga awit at ako ang panted for. Sabayan natin mga hallelujah. You alone are my heart's desire and I long to worship Thee. Allah are my strength, my shield. To You alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire and You're my friend, and You are my brother, even though You are the King. I love You more than any other, so much more than to be strong, kailangan ang mga kaibigan mo ay malalakas. Dahil doon sa malalakas, marami kang matututunan. Amen po ba? Dahil pag ang sinamahan mo'y mahina, ay uugod-ugod ka na paglabas ng gawain. Dahil ang mahawa ka nung kanilang kahinaan. Pag nagkukwento ng kahinaan, iwan mo na, sabihin mo, magme-merienda muna ako. Hindi, totoo po yan. Dahil laging tatandaan mo, kailangan ang iyong kausap ay yung higit na mas maunlad kaysa iyo. Amen po ba? Dahil pag ang kausap mo ay hindi maunlad, mabuti kung ikay maunlad, uunlad yung kausap mo. Ay kung pareho kayong hindi maunlad, ay di kayo mag-give 5 na lang. Sasabihin mo, give me 5. Laging tandaan mo, if you have money, many will benefit out of that money. Because money is used for transaction. Tingnan mo, kung hindi natin nababayaran ng kuryente, ano kayang mangyayari dito sa gawain? Kaya nais kong iyong maunawang mabuti, matuto ka. Winning doesn't start outside. Winning is start inside us. Hanggat hindi ka muhi sa kabiguan, mananatili kang bigo. But the moment you hate failure, the moment you hate poverty, you begin winning.
Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. And because I know He holds my future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. And life is worth living. And life is worth living just because He lives. For the last time, loudly. And life is worth living just because He lives. Hallelujah! Hallelujah! Ang Diyos po ay napakabuti. At makikita natin ang isang simbahang buhay, maraming matanda at maraming bata. Buhay ba ang simbahang biyaya ng Diyos? Amen. Hallelujah. Kaya nais kong iyong maunawa ang mabuti, Diyos ang namamahala ng katawan ng Panginoong Hesukristo at ikaw ay bahagi ng katawang yon. Amen. So magsiupo po ang lahat at upong hari at reyna. Amen. Huwag kang parang lulugo-lugo. Mahiya ka sa Diyos na ibinigay ang kaisa-isa at bugtong niyang anak. Amen? Ang Diyos po ay napakabuti. So tayo po'y manalangin, O Diyos aming Ama, banal na Espiritu na siyang nagtuturo. Salamat sa university ng mga kabiguan at kami ay natututong laging magtiwala at umangkin ng iyong mga pangako. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So ang hindi nakakaranas ng kabiguan, walang pangarap. Sabihin mo sa iyong katabi, ang hindi nakakaranas ng kabiguan, walang pangarap. At kontento na siya sa dilis. Huwag mong kalilimutan na napakalaki ng ginagawa ng Diyos sa iyo. At mapupunan mo iyon sa iyong mga pinagdaraasang pagsubok at tiisin. Kaya nga po nais kong maunawaan mong mabuti, ikaw at ako'y iniibig ng Diyos. Ikaw at ako'y mahal na mahal ng Diyos. Unang mahalagang katotohanan, pag wala kang pera, sino ang unang tinatakbuhan mo? Yung nagpapautang o ang Diyos? Kapag may kumirot sa bahagi ng iyong katawan, sino ang iyong iniisip? Gamot o ang Diyos? Palangit po ba kayo? Amen. So, kailangan ating usisaing mabuti kung sino ang papuntang langit. Ang papuntang langit, yung laging ang iniisip niya ay langit. Ang papuntang langit ay yung laging pinagtitiwalaan niya ay Diyos. Kaya tignan nating mabuti. Ito po, huwag kang aasa sa tao. Tingnan mo ang iyong katabi. Aasa ka sa Diyos at ang Diyos ang pipili ng tao na magdadala sa iyo ng biyaya. Hindi ka titingin sa tao, iyo nga pong hipuin itong katabi ko sa unahan at wag tao ang iyong pagtitiwalaan. Sa Isaiah, iisa-isahin natin ito bago tayo pumunta doon sa pinakang tema at nang maranasan mo ang kaginhawahan. Habang ikay tumatanda, lalo kang giginhawa.
Alam kong bata pa kayo, kaya hindi pa kayo maka-amen. Mas marami ang bata kaysa matanda. Pero ito ang pagtanto ko. Pag ikaw sa iyong kabataan ay maalab sa Diyos, pagtanda mo, ikay sasamahat iaangat ng Diyos. Kaya nga po, pag naalala ko si Pastor Kenneth, ang sabi doon sa isang mensaheng nakasulat sa aking notebook, that my son is the mighty revelation of how faithful God is. At doon po nakita ko ang talagang kagandahan ng pagkilos ng Diyos. Nagkaroon ng malaking baha sa New South Wales, sa ano ba yun, Nabuska ba yun? Hindi ko maalaala. At lahat ay inilikas at doon nakatira sila Sister Cathy, Lois at Johan. Hindi ako nangamba dahil lagi ko silang idinadalangin. Idinadalangin namin araw-araw at inaangkin ang pagkilos ng Diyos at nagkausap sila Pastor Jonathan at sila Lois at ang sabi hanggang paalang yung baha. Pero sa balita, inilikas ang lahat ng lugar sa kanila pero sila hindi naabot ng baha. Tingnan mo ang iyong katabi, pagtapat ka, pamilya mo ay ligtas. Amen? Kaya nga po mag-alab ka, sabihin mo mag-alab ka, maglingkod ka sa Diyos, huwag yun laging nakasimangot. Pag nakasimangot kang lagi, itinataboy mo ang pagpapala palayo sa'yo. Ngiti nga, sandali, ngiti. Mas maganda ang umingiti. Tingnan mo ang iyong katabi, tatanda ka agad. Huwag mong mabdaliin ang pagtanda. Kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo ngumiti ka. Tinawag ko sa prayer mountain ng isang kapatiran. At sabi ko, ito, pagmasdan ninyo kaming dalawa, sino ang matanda sa amin? At ang sabi nila, ngumiti na lang pero hindi itinuro, mapapahiya. At tinanong ko, ilang taon ka na? Mas bata sa akin pero ang mukha mas matanda sa akin. Tingnan mo ang iyong katabi. Kaya ikay ibabata pag laging nakangiti. Lalo na sa kabiguan, pag nabigo ka, praise the Lord, pinagtitiwalaan ako ng Diyos ng malaki. Hindi ka ilalagay ng Diyos sa kabiguan para lang mabigo. Hindi ka patatalo. Kaya habang ako ay nagdadrive papunta rito, yung mensahe at ako'y nagulat, naka-orange kayo. Naka-pink pala, pink. At ang mensahe, yung love, spell love. Sabay-sabay, love. Ako matatalino ang mga kapatiran talaga. Alam na alam ang spelling ng love. At habang ako'y nagmamaneho, linilecturean ako ng banal na espiritu ng ang tawag do'y acrostic. At ang love, Lord's outstanding victories extended. Kaya ako'y laging matagumpay dahil ang Panginoon ay lagi kong kasama. Kaya kayo ay dumadalo dahil ang Panginoon ay lagi ninyong kasama. Amen? Naniniwala ka bang sinasamahan ka ng Panginoon 24 oras? At alam mo ba ang pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos? Amen. So ang unang ating pag-aaralan, how to magnify God. Paano natin gagawing napakalaki ng Diyos sa ating buhay? Ang titulo ng mensahe, Greatest Love. At ako'y nagulat dahil naka-pink kayo. Ano ang simbolo ng pink? Salamat at alam ninyo. Bakit kaya kayo nag-pink? Dahil ang mensahe pag-ibig. Ang tanong, ikaw ba'y talagang umiibig? So, dito makikita po natin, we have to love all people, but above all, we must love the truths. Kailangan iniibig mo ang salita ng Diyos. Tingnan mo sa iyong katabi, sabihin mo kailangan iniibig mo ang salita ng Diyos. At laging tandaan mo, pag ikaw ay masigla sa pag-ibig, ang ipagmamalaki ko ay ang Diyos, hindi ko sana nakasama ang mga dakilang mga lingkod ng Diyos kung hindi sa kabutihan ng Diyos. Hindi ko sana nakasama si Robert Liardo na maraming aklat ng God's General at nakapagsalita sa atin sa Green Hills kung hindi sa kabutihan ng Diyos.
ang iyong makakasama, the anointing will also flow. Amen po ba? Kaya nga po nais kong maunawa ang mabuti ng bawat isa, kung hindi ko rin nasamahan ng bahagya si Dr. Miles Monroe na isa ring matalino't makapangyarihang gamit ng Diyos, hindi ko na ranasan yung kaunti ng anointing niya. Kaya nga, ang sabi ng Diyos kay Moses, ang sabi niya, para hindi ka mapagod, kukuha ako ng 70 bahagi ng iyong anointing at ilalagay ko sa 70 tao na makakasama mo. Kaya tayo nagkakasama because of the anointing of God. Kaya kahit sinong magturo sa inyo na ating mga pastor, kayo po ay dinadaluyan ng anointing of God. Tingnan mo uli ang iyong katabi at kahit ituwid ka, hindi ka lumilipat ng outreach. Amen? Sapagkat tanggap mo ang pagtutuwid. Dahil kung hindi ko tinanggap ang pagpuna at pagtutuwid sa akin, ay hindi ako natuto. Laging tandaan mo, ang pagtutuwid ay para tayo maging mapagpakumbaba. Doon sa isang simbahang tinulungan ko for 2 years at sila ay umangat. At dahil nainggit sa akin yung original na pastor ng simbahan, ako'y nagpaalam. At doon sa Lian, Batangas, sa pulpito, ang sabi ko, ako po ay nagpapaalam at kung ano ang nagawa kong kasalanan. Laging tandaan mo, if you know how to ask for pardon, kahit hindi mo kasalanan, ikaw po'y magiging matibay at matatag. At ang sabi ko, anuman po, pastora at sa kongregasyon, kung anuman ang nagawa kong kasalanan, patawarin po ninyo ako. At sumigaw ang pastora at ang sabi, ay Amerikana yung pastora. At ang sabi, speak all! Galit. Ang sabi ko, ano nga kaya yung aking sasabihin? Sabi ko, I am sorry po, ako humingi ng paumanhin sa inyo at wala naman akong nagawang kasalanan. Paalam na po. Kaya nga po ating unawaing mabuti, kailangang tanggap mo ang pagtutuwid. Tingnan mo ang iyong katabi. Pag tinanggap mo ang pagtutuwid, magiging kang matuwid. Tingnan mo ang iyong katabi. Amen? Hallelujah. Ang Diyos po ay napakabuti. Sabihin mo, ang Diyos ay napakabuti. So, how shall we magnify God? At how shall you obtain money? Sa anong paraan ka magkakapera? Sa pamamagitan ng iyong skill, talents. Pag ikaw ay mahusay sa ganitong gawain, suswelduhan ka. Pag mahusay kang tagapayo, suswelduhan ka. Bakit binabayaran ng abogado? Dahil nga nakapagpapayo sila ng tama. Kaya kung ikaw ay magpapayo ng tama, hindi ka man swelduhan sa ibang kaparaanan, ikaw ay magpagpapala. At ang isa pa rin ay magika pong, anong tawag doon sa grateful? Mapagpasalamat. At kahit hopya lang ang natanggap ko, at ang sabi nga nung halos pamilya na dahil sa gawain, ang sabi niya, ito ang padala ng kanyang anak at ang sabi ito ay para kay Lolo Greg. At milyonarya na yung bata dahil nagkaasawa ng milyonaryong inchik. At bakit? Dahil nga po ang kanyang tatay at nanay ay maalab sa Diyos. At isip-isipin mo sa tagal ng panahon, nagpapadala pa rin ng hopya. At yun ay pinagpasalamat ko at ang sabi ko, pagpalain niya ang inyong anak. Nais kung ikaw ay laging nag-iisip ng mabuti sa mga nakagagawa sa inyo kahit na dilis lang ang ibinigay sa iyo, magpasalamat ka dahil hindi lahat ng tao binibigyan ng dilis. Amen po ba? Kaya nga po ating kilanling mabuti, ikaw ba'y umiibig? Atin muna siya sa atin kung sino ang umiibig. Ang ikalawang tanong, ikaw ba'y matiisin? Ay, tahimik na. So hindi bali, kaya tayo nag-aaral dahil ang krisis ay para tayo matutong magtiis. At pag tayo nakapagtiis, tayo aasa at magtitiwala sa Diyos.
Kaya nga po, una, sino rito ang kailangan ng pera? Yung kaninang pumadyak, itaas ang inyong dalawang kamay. At ipakikita ko sa inyo ang pagpupuri at pagpapasalamat. Sa pangalan ni Jesus, ipinagpapasalamat ko po ang pagkatuto nila na sila ay kulang ng pera, kaya itinaas ang kamay dahil nalalaman nila na sa iyo manggagaling ang lahat ng perang kailangan nila. Maganap at mangyari ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Lahat ng may sakit, anumang uri ng karamdaman, itaas ang dalawang kamay muli. Sa pangalan ni Jesus, sa natapos niyang gawa sa krus sa Kalbaryo, sa mga latay na kanyang tinamo, sa pangalan ni Jesus, lahat ng uri ng sakit at karamdaman ay maalis sa mga katawang ito. Ngayon din sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. At ikaw ay siguro, ikaw pa lang ang na-born again sa iyong pamilya. Itaas ang dalawang kamay kung ibig mong ma-born again lahat ng iyong pamilya. Lahat ng miyembro ng iyong pamilya. O Diyos, maliwanag ang iyong salita. Dahil bawat isang nakataas ang kamay ay naniniwala sa iyo, kaya buong pamilya nila ay maliligtas. Sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ay nagsabi ng Amen. So we shall magnify God only by and through thanksgiving. Kailangan nagpapasalamat ka, and then through thanksgiving, iyong makikilala ang kalikasan ng Diyos, at pag kinilala mo ang kalikasan ng Diyos, that is praise. So thank you, Lord, that you have given all my need and all the need of the ministry. I praise you because you are Jehovah. Ayan, Jehovah Rapha. Or Jireh. Jehovah Jireh, the God who always supply all our needs. So when you give thanks, always know who God is. Why He has blessed you plenteously. Hindi ka po kakapusin. Itiyakin ko sa inyo, dahil hindi ko po pwedeng ihamon ito sa inyo kung nakakaranas ako ng kakapusan. Dumaraan, pero hindi nagtatagal. Tingnan mo uli ang iyong katabi, sabihin mo, ang aming bishop ay dumaraan ng kakapusan pero hindi nagtatagal. At kaya hindi nagtatagal, tinititigan ko ang asawa ko at sinasabi ko, I love you very much. Di totoo po ito. kaya may binibilang siya lagi. Dahil nga, pag inibig mo ang iyong asawa ng tapat at totoo, ang Diyos ay kikilos dahil ang ibig ng Diyos, buong pamilya mo ay naglilingkod sa Diyos. Kaya lahat ng lalaki ibigin ng asawa niyang babae at buong sambahayan mo'y maglilingkod sa Diyos. That is the purpose of Malakay. Si Propetang Malakias ay nagsabi na turuan mo ang lalaki na ibigin ng kanyang asawa. At si Solomon ay nagsabi rin, mabuhay kang maligaya sa piling ng iyong asawa habang ikay nabubuhay. Alisin mo na ang pagpintas dahil yung pintas mo ay di kaya may kapintasan na limbawa ay dahil hindi mo minahal ang asawa mo kaya merong kapintasan. Pag minahal mo ay mawawala yung kapintasan. Tahimik ulit. Ano man ang kalagayan mo, laging tandaan mo, hiwalay ka man sa iyong asawa, ang asawa mo na ngayon ay ang Panginoong Jesus. Amen? Laging huwag mong kalilimutan, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Naniniwala ka bang alam ng Diyos ang kanyang ginagawa? Alam mo ba na ikay dinadala ay sa pinagpalang kalagayan para makaabot ka ng langit? Purihin ang Panginoon. Kaya nais kong ating maunawa ang lagi at totohanang unawain ang pagpupuri sa Diyos at pagpapasalamat sa Diyos. Huwag mong kalilimutan ang mga pagpapala mo. Araw-araw ako ay umiikot sa bahay at ako ay nagpapasalamat. Dahil kung hindi sa krisis, wala kaming second floor. Dahil nagtayo yung kapitbahay namin, mabait naman na talagang isinagad yung kanilang wall. Kaya lahat ng tubig, pag umuulan, ay bumabaha sa aming kisame. At hindi pwedeng ako ay magalit dahil nakatayo na yon, mag-aaway lang kami. Isinumbong ko sa Diyos, ano po ang aking gagawin, at wala kaming pera, pero dahil ang sumbungan ko'y Diyos,
Nagbigay ang Diyos ng hardware at ang sabi, kunin mo ang lahat ng kailangan mo, pay when able. Amen? Kaya nga po nais kung maunawaan mong mabuti, ang Diyos ang nag-aasikaso ng ating buhay. Kaya alis na ang iyong tiwala sa iyong sarili. Ano ang sabi ng Isaiah 2:22? Huwag kang magtitiwala kanino man. Huwag kang aasa. Magtiwala pero huwag aasa. Cease ye from man whose breath is in his nostrils, for wherein is he to be accounted of? Ano ang ibig sabihin? Huwag kang aasa sa tao. Dahil ano ang sabi? Dahil ang kanyang hininga ay nasa kanyang mga ilong. At siya ay magsusulit din sa Panginoon. Tapos ang sinunod ay Isaiah 31:3. At ang sabi po doon, para makita mong mabuti, now the Egyptians are men and not God, and their horses flesh and not spirit. When the Lord shall stretch out his hand, both he that helpeth shall fall, and he that is holpen shall fall down, and they all shall fail together. So dito tinukoy ang tungkol sa Ehipto dahil ang mga Hudyo ay gusto ipupunta sa Ehipto dahil doon ay masagana at maunlad. At ang sabi ng Diyos ay huwag kayong magtitiwala sa mga Egyptian dahil pag kayo nagtiwala at umasa sa mga Egyptian, ikaw na umaasa sa kanila, natutulungan ng mga Egyptian, pareho kayong mabibigo. Kaya nga po, kung hindi ko ginagawa ang mga katotohanan ito, tatagal kaya ang gawain? At ito ang matindi, Jeremiah 17:5. At ang sabi ng Jeremiah 17:5, cursed is the man. Thus saith the Lord, cursed be the man that trusteth in man, and maketh flesh his arm, and whose heart departed from the Lord. Ito ang sinasabi ng Panginoon, nakasumpa ang tao na nagtitiwala sa kapwa-tao at ginagawang ang katawan ng tao ang kanyang bisig at ang kanyang puso ay humihiwalay na mula sa Panginoon. Sa Diyos ang takbo pag walang pera. Sa Diyos ang takbo pag may sakit. At hahanap siya ng mga manggagamot na may takot sa Diyos at tititigan ka lang, magaling ka na. Amen? Kaya nga pag naalala ko nung si Mami Alita ay nagkasakit sa tenga yata, halos hindi makarinig, dinalagad namin sa ospital at ginamot agad ng doktor. At ang sabi niya, Sir, ayoko nang babalik kayo sa akin. Ito ang final na iyong ilalagay sa tenga ng iyong asawa. At true to what the doctor said, siya ay gumaling. Kaya nga hanapin mo yung doktor na may takot sa Diyos at ipinagmamalaki ang Diyos, hindi ang kanyang katalinuhan. Laging tandaan mo, ang ipagmamalaki natin lagi ay Diyos. Amen po ba? Ang ibig magmalaki, ang ipagmalaki ay ang Diyos. Amen? At ang turo mismo ng Panginoon sa Matthew 5:3, mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Yun pong salitang blessed ay sa Tagalog po, maligaya, napakapanatag, pinagpalat, nakaiinggit ang taong umaasa lamang ay sa Diyos. Amen po ba? Kaya magsanay ka na ang inaasahan mo lamang ay ang Diyos. Amen? At makikita mo na mababayaran mo ang iyong mga hulugan na hindi ka nag-aasikaso, kundi ikay nagpupuri sa Diyos at nagkakaroon ka ng perang pambayad dun sa mga checking ibinigay mo. Amen po ba? Ngayon natin unawaing mabuti, sa Diyos nang gagaling ang kayamanan dahil siya ang may-ari nito. Pag nagtiwala ka sa Diyos, ang Diyos ang hihipo ng tao para magdala sa iyo ng 1,000,000. Amen? Kauupo ka pa lang sa opisina at may dumating na isang kapatiran, nakangiti. At malaki ang bayaran ng ministeryo. At ang sabi niya, ito po ang halaga ng salapi. Bakit siya hinipo ng Diyos na magbigay ng 1,250,000?
Dahil alam ng Diyos na may bayaran siya. Tignan mo ang iyong katabi. Yung iyong mga bayaran, yan ay pananagutan ng Diyos dahil siya ang ating Ama. Naniniwala ka ba na Diyos ang ating Ama? Ngayon, magtiwala ka sa Kanya, kausapin mo siya dahil ang relationship po sa Diyos ay nakikipag-usap ka lagi sa Diyos. Amen? Kaya nga po, tingnan mo, kung kayo'y mag-asawa, hindi kayo nagkikibuan, ay iiwanan mo siya, diyan ka na nga, at siya makikipagkwentuhan ay sa iba. Pero kung kayo nagkukwentuhan, huwag kang hihigab-higab. Pag nagkukwento, kahit pagod ka, tukuran mo ang iyong mata at makinig. At kadalasan naman ang kwento ay paulit-ulit mong narinig. Pero ngumiti ka lang at sabihin mo, totoo nga, na maganda ang magmahal sa asawa dahil ang umiibig ay matyaga at nakapagtitiis. Amen? Hallelujah. Kaya ang aking asawa hindi tumatanda dahil ang aking paniniwala ay siya ay maganda pa rin hanggang ngayon. Amen? Kaya kung ano ang paniniwala mo, yun ang mangyayari. Kaya pag binati ko kayo at ikay may edad at binati kitang bata ka pa, pumalakpak ka at sabihin mo, Amen. So, yun po ay paniniwala ko at pag ikaw ay nag-amen, ano man ang pagkasunduan ng dalawa ay napagkasunduan na sa langit dahil ang Biblia ay maliwanag kahit puti na ang inyong buhok kayo'y mananagan at mananariwa pa rin. Amen? At pag kumain kayo na nagpasalamat bago kumain, aalisin ng Diyos ang mga sakit doon sa iyong kinain. Kaya iyong paniwalaan nyo at ikaw ay titibay at tatatag. So, magnify the Lord by praying in the Spirit. At makikita mo, kailangan na nalangin ka sa patnubay ng banal na Espiritu. At unawain mong mabuti. Pag ikay laging nagpapasalamat sa Diyos, magkakaroon ka ng buhay na karanasan sa katapatan ng Diyos. Magpasalamat ka lang ng magpasalamat. At maliwanag po ang Biblia, for all things work together for good to them that love the Lord. Ang pakilusin mo sa iyong buhay ay ibigin mo lang ang Diyos. Amen? At sa mga umiibig sa Diyos, isisiwalat niya ang kanyang balak, isisiwalat niya ang kanyang mga gagawin. Kaya patuloy tayong umibig at ang mga umiibig nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Ano man ang nangyayaring hindi niya maunawaan, magpuri at magpasalamat. Lagi tayo sa Diyos. At talaga pong napakabuti po ng Diyos dahil siya ay nagmimithi na siya ay papurihan at pasalamatan. So, ang tibay po natin, huwag mong kalilimutan ng mga pagpapalang natanggap mo mula pa noong mga nagdaang panahon. Forget not all His benefits. Laging alalahanin mo noong mga panahon na kayo ay nasa bingit. At ito ang balita. Lahat ng taga-biyaya ng Diyos ay nasa bingit. Tahimik. Bingit ng mga himala at pagpapala. Amen. Ginising ako kaninang umaga at ang unang pumasok sa akin, bingit. At sinundan ng boses, bingit ng mga himala at pagpapala. Kaya humanda ka dahil ang mga taga-biyaya ng Diyos ay bubuhusan ng mga pagpapala at himala. Ako'y naniniwala na mangyayari ito sa bawat isa sa atin. Dahil ang paniniwala ko ay tinatangkilik ng Diyos. At ako'y naniniwala, bumabata ang nakakaranas ng himala. Tingnan mo ang iyong katabi, ang himala po'y nakakapagpabata. Amen po ba? At laging tandaan mo, ang himala ng Diyos ay hindi dahil magandang ugali mo. Ang himala ng Diyos ay dahil iniibig ka niya para gumanda ang iyong ugali. Amen? So, the miracles of God is because He loves us, not because we have good character. Pag nagkaroon ka ng karanasan sa himala ng Diyos, magtitiwala ka sa Diyos at gaganda ang ugali mo. Pag laging iniisip mo ay pera, ay magmumukha kang pera. At ang sasambahin mo na ay pera, isipin mo yung Diyos at ang Diyos ang bahala sa iyong lahat ng pangangailangan. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you.
Hindi po ako pwedeng mangaral at hindi rin pwedeng mangaral ang aming mga anak dahil napakaliwanag po, buo naming pamilya ay naglilingkod sa Diyos hanggang kaapu-apuhan. Kaya nga po ating unawaing mabuti, ikaw at ako'y mahal na mahal ng Diyos. At nakita ko ang isang napakahalagang katotohanan. So magnify the Lord through and by thanksgiving. And then ang kasunod ay hear the voice of the Lord. Tatanungin ko kayo, kilala niyo ba ang tinig ng Diyos? Kaya makikita natin ang titulo ng ating broadcast ay tinig ng kanyang pagbabalik. The voice of His coming. At paano mo malalaman ang boses ng Diyos? Tanong, nagbabasa ka ba ng Biblia? Ang boses ng Diyos ay ang kanyang salita. Amen po ba? Kaya kailangan nagbabasa ka ng Biblia para marinig mo ang boses ng Diyos at ang banal na Espiritu magsisiwalat ng kalooban ng Diyos na nandun sa salita ng Diyos. Kaya napakasimple po ng katotohanan na dapat nating paniwalaan at isabuhay araw-araw. At lagi kang humanga sa matatagumpay. May isang kilalang lingkod ng Diyos na simple lang ang kanya. Hindi siya sanay mangaral, pero mula nung mangaral siya sa radyo, ang daming gumagaling. Sa pakikinig lang sa kanya at pinakikinggan ng aming katulong noon at ako'y nakinig at ang sabi ko, ba't maraming nakikinig? Yun ang mga kanyang napakababaw ng kanyang pangangaral. Pero yung aming katulong ay gumaling. At ako ay nagtiwala at pag siya ay nangaral sa Araneta o sa Rizal Coliseum, laging overflow ang dumadalo. At ako'y nakipagkaibigan sa kanya at sabi ko, gusto kong maging katulad mo na full-time sa paglilingkod sa Diyos. At sabi niya, Greg, huwag kang magre-resign hanggat hindi oras ng Diyos. Maganda ngayon, may trabaho ka, nakapag-i-intriga ka pa rin ng pera sa iyong asawa. Tingnan mo uli ang iyong katabi, mag-intriga ka ng pera sa iyong asawa. At dumating ang panahon, nagsara ang lahat dahil sa isang malaking pangyayari. At yung aming kumpanya ay nagsara din. At ang sabi ko sa aking asawa, siguro gusto ng Diyos na ako ay maglingkod na full-time. At sabi niya, nakangiti na. Hindi na siya nakatingin sa akin sa katapusan. Sabi niya, siguro nga. Kaya since August of 1983 hanggang ngayon, full-time. Sabihin mo, full-time. Ang ibig sabihin ng full-time ay buo. Buo na naglilingkod sa Panginoon. Pag ikay naglilingkod sa Panginoon, hindi ka kakapusin. Tingnan mo ang iyong katabi, ang lahat ng naglilingkod sa Panginoon. At makikita natin sa isang pag-aaral. Sa pinag-aralang 100 miyembro ng isang simbahan, 5 ang nananalangin. Tingnan mo uli ang iyong katabi at pag prayer meeting, walang dumadalo. Bakit? Ay abala ang tao ay aywan ko kung anong pinagkakaabalahan. At pag midweek service ay 10 ang dumadalo. Bakit kaya? Pero pag may problema, maraming dumadalo. Kaya nga po, ating unawaing mabuti. Kung titignan po natin ang 1 Corinthians 12, ang tinukoy po doon ay about gifts, about administration, and about operation. The gifts are given by the Holy Spirit. Lahat ng regalo, yun po yung 9 gifts. Yun po ay nagmumula sa banal na Espiritu. And then, ang Panginoong Jesucristo, ang tinukoy ni Pablo, that administer the gifts. At ang ikatlo, sabi niya, and the Father operates the gift. Kaya dito makikita po natin, prominente po doon ay yung gift of wisdom. And then, gift of discerning of spirits. Pupunta po tayo doon sa gifts of discerning of spirit para ikaw ay maging laging aktibo ang iyong isipan sa pakikinig.
sa patnubay ng banal na Espiritu. So, the gifts are given by the Holy Spirit, and Jesus Christ administer. Sa ayos ng Panginoon ang mga regalo. And the Father is the one who operates the gift. Kaya nga po, iyong unawaing mabuti. Discerning of Spirit, yun po yung pangatlo. How shall you discern whether what you will do, God will accompany you in that you intend to do? Paano mo malalaman na sasamahan ka ng Diyos doon sa iyong gagawin? Kaya kailangang ikaw ay aktibo ang buhay na relasyon sa banal na Espiritu. Kailangan lagi kang umiibig. Hindi baling ikay laitin, pero wag mong kalilimutan, ibigin mo ang iyong asawa. Dahil sa pamilya lamang tayo nagiging matibay at matatag. Saan ka patatakbo? Kaya kung matibay ka sa iyong pamilya, ikay laging uuwi ng tama sa oras. Tingnan mo ulit ang iyong katabi at gaganda ang iyong pamilya dahil ikaw ay umiibig. Ulitin ko muli, ang pagtibay ng pamilya ay sa pag-ibig ng mag-asawa sa isa't isa. Kaya nga po ating kilanlin ang mahalagang katotohanan. Ang ikaapat is to prophesy. And what is prophesying? Prophesying is speaking the word of God. And prophesying, may tatlong gawain po yun. Yun po ay nasa 1 Corinthians 12 pa rin. At sinimulan yun sa 1 Corinthians 14. Prophesy, ibig sabihin ay exhort, edify, and comfort. Ano po yung exhort? Iyong palakasin ang loob ng nanghihina. Pasiglahin mo yung nanghihina. At aliwin mo yung maraming utang. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Aliwin mo yung may cancer sa kanyang katawan. Amen? At siya ay sisigla. Dahil ang a merry heart doeth good like a medicine. Tapikin mo siya sa balikat at sabihin mo, kayang-kaya yan ng Panginoong Hesukristo. Ang aking kapatid, ang kuya ko, pinakapanganay sa amin, ay dinala sa isang kilalang ospital. At ang sabi, at ako'y dumalaw madaling araw, at ang daming gadget. At ang sabi ko sa pamangkin ko, ano raw sakit ng daddy mo? At sabi niya ay merong tumor sa puso. May malaking tumubong bukol sa puso. At tiningnan ko yung equipment. Hindi naman ako marunong. Pero tiningnan ko at ang sabi ko, tumor, malusaw ka. Sa pangalan ni Jesus, umuwi na ako. Kinabukasan, na-discharge yung kuya ko, nalusaw yung tumor. Tingnan mo ang iyong katabi, you have the power. Amen, you have the power. Amen? Because I am a witness, then I can lead people to believe God and command them to believe God. Kaya nais kong maunawaan mo ang krisis para matuto kang magtiwala sa Diyos. Ang pagkakautang ay para matuto ka na umasa sa Diyos dahil ang iniutos ng Biblia, huwag kayong mangutang, sa halip mag-ibigan kayo. At pag ikay umiibig, mababayaran mo lahat ng iyong utang. Amen po ba? Kaya nais kong maunawaan mong mabuti, mahal na mahal ka ng Diyos, iniibig ka ng Diyos, ay ang pinambili nga sa atin ay yung pinakamahalaga sa Kanya at ito ay ang Kanyang anak. Kung si Jesus ay inialay sa atin, hindi kaya niya maibigay yung lahat ng iyong kailangan? Kayang-kaya niyang ibigay, pero ikaw ba ay naniniwala at magtitiwalang patuloy? Kaya nga po ating unawaing mabuti. Exhort, edify, and comfort. At ngayon, ang salita ng Diyos ay dapat mangyari sa iyong buhay. Sabihin mo sa iyong katabi, ang salita ng Diyos dapat maganap at mangyari sa iyong buhay. Parang wala yatang nakakarinig. Amen. Salamat at meron kayong bibig. So, ang salita, kaya ang sabi ng Panginoon, ang aking pagkain, ano ang sabi niya? Man shall not live on bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.
At personal niyang sinabi, my meat is to do the will of my Father and to finish the work. Ang aking pagkain ay gawin ang kalooban ng aking Ama at tapusin ang gawain. Kaya siya ay nakapagtapos at ang kanyang pagtatapos ay sa krus. At ang sabi ng Biblia, when Christ is lifted up, He will draw all people to Himself. Kaya nga, huwag mong kalilimutan, iniibig ka ng Diyos. Huwag mo pong kalilimutan yan. Paniwalaan mo na hindi ka nabigo para matalo. Nabigo ka para maiangat ka ng Diyos. Because when you start believing and trusting God, then He will bring you to a blessed place. Dadalhin ka ng Diyos sa mga lugar na ikaw ay Kanyang pagpapalain ng talagang walang katulad na pagpapala. Kaya nga po ating unawaing mabuti, huwag mo kalilimutan. Iniibig ka po ng Diyos. May pangarap sa iyo ang Diyos. Ngayon, magtatanong ka, ano ang pangarap ng Diyos? Hindi ko po masasabi sa inyo, dahil pag sinabi ko sa inyo, ay baka pangarapin mo, ay kaya natupad ko ang pangarap ko dahil sa pagdaan ko ng krisis, sa krisis doon natututo. Because our life is God's laboratory. Huwag mo pong kalilimutan yan, ang buhay natin, laboratorio ng Diyos at siya ang tumatrabaho sa iyo at sa aking pinagdaraanan. Laging siya ay nasa unahan. Amen? Kaya laging kakausapin mo ang Diyos. Kung titignan ko ang mga palatandaan ng diabetes, ay talagang biglang nalalabo ang mata ko pero wala na, nahiya yung diabetes at umalis. At pati bigat ng aking timbang ay nawala at ang laki ng aking bewang ay nawala. At nung Biyernes, ang sabi ng aking asawa, ito ang polong maganda para sa iyo. At nung isuot ko, ay ang luwag. Sapagkat isuot ko nung ako'y mataba. Kaya tinawag ko yung isang kapatiran na mataba, pakisukat mo nga at napangiti, kasyang-kasya sa kanya, kasintaba ko siya nung suot ko yung polo na yun. Kaya laging pagpapala mo ay may makikinabang. Sabihin mo, ang pagpapala mo may makikinabang. Amen? Ang kayamanan mo, dapat marami ang makinabang. Amen? Huwag mong sarilinin. Dahil pag sinarili mo, hindi ka magiging maligaya. Pero kapag iyo itong ibinahagi at isinyer, lalo ka pang tutustusan ng Diyos para marami ang magpapasalamat sa Diyos. He will bless you abundantly, mightily, so that many will give thanksgiving to God. At sasabihin, salamat sa Diyos. At si sister, salamat sa Diyos. At si brother, hindi naman niya alam ang aking kalagayan. Pag kinausap ka ng Diyos, puntahan mo. At makakaranas ka ng buhay na patutuo na talagang napakabuti ng Diyos. At laging tandaan mo, ang iyong binigay hindi mauubos. Give and it shall be given back to you. Magbigay ka, di ba, balik sa iyo ang iyong binigay ng siksik, liglig, pikpik, umaapaw. Dahil ikaw at ako'y binigyan niya ng kapangyarihan na hear this and remember this. God has given each one of us the power to get wealth. What for? What is that wealth for? For the praise, glory, and honor of God. Bawat piso papupuri at pararangalan at luluwalhatiin ng Diyos. At makikita mo na hindi ka magkukulang. At ang sabi ro ng matuwid, ang lahat ng kasamaan ay hihiwalay sa kanila. Ang bahay ng matuwid ay walang makalalapit na mga masama. Ang nabubuhay na laging nagtitiwala at umaasa sa Diyos ay hindi makakaramdaman ng COVID. Kaya dumaan ang COVID at pinasyal lang kami sa bahay. At alam kong COVID yun dahil lahat kami ay nagpapawis ng sobra. Pero nagkaroon ako ng karanasan by the stripes of Jesus. Hindi we were healed. Bago pa dumaan yung COVID, yung kagalingan ay natubos na. Kaya nga, iyong paniwalaan, you were healed. Sabihin mo, you were healed bago pa dumating ang sakit. Kaya kailangan pag nagbabasa ka ng Biblia, tingnan mo yung present tense, past tense. At makikita mo, you are blessed with all spiritual blessings in the heavenly places. Ano po ba yung spiritual blessings? Huwag mong susumbatan ng sarili mo dahil ang awa ng Diyos
ang nag-aasikaso sa atin. Humingi agad tayo ng tawad at makikita mo na yung kabaitan ng Diyos ay muling kikilos at sasabihin mo, napakabait ng Diyos. Panumbalikin mo ang kasaganaan sa aking buhay. Pag ikay dumaraan ng kakapusan, O Diyos, panumbalikin mo ang kasaganaan sa aking buhay ng higit sa aking kabataan. Sabihin mo, dapat ganun ang pakikipag-usap sa Diyos. Magbasa ka ng Salmo, sabi ni Martin Luther, just one Psalms and all worries depart from my life. Isang awit lamang, lahat ng alalahanin ay lumalayo mula sa akin. Basahin mo ang Salmo, ilang chapter ang Psalms? 150. Ilang talata ang Psalms 119? 176. Meron ditong nag-aaral, ano? Ilang talata ang Psalms 150? 1 to 6. At ano ang sabi doon? Hayaang ang lahat ng mahininga ay, saan mo raw gagamitin ang hininga mo? Magpuri sa Diyos. Amen? Kaya nga ang sabi ng Diyos, sabi ni Elihu kay Job, na iyong tangkilikit tanggapin na merong dapat kang iayos sa iyong buhay. Pero ang alam ni Job, siya ay banal. Pero kinausap siya ang personal ng Diyos. At ang sabi, Job, nung una ko bang likhain ang lahat ng nalikha, naroon ka ba? Wala po. Sa pagtatapos ng aking likha, duroon ka ba, Job? Wala po. At ang tanong ng Diyos, ano ang alam mo? Wala po. Kaya nga, kailangang laging nakikipag-usap sa Diyos at anuman ang profesyon mo, iaangat ka ng Diyos. Bakit si Oral Roberts na napakahusay pagdating sa mga himala, mga patay ay nabubuhay? Mga may sakit ay gumagaling for several years, pero nagtayo siya ng ospital. At ang tanong, nangangaral ka ng kagalingan, ba't nagtayo ka ng ospital? Dahil maraming hindi makapaniwala sa Diyos. Tingnan mo, ang iyong katabi, ang ospital ng isang Kristiyano para sa mga hindi naniniwala sa Diyos. Amen? Tahimik. So magtayo tayo ng ospital para sa mga hindi naniniwala at sila ay maniniwala sa Diyos. At dito makikita natin, pag kinuha mo ay kapatiran, ikaw ay dadayain sa kontrata. Tingnan mo ang iyo. Kaya sabi ng kaibigan ko na pinakang manager ng isang malaking world television. Sabi niya, alam mo, Brother Greg, hindi ako kumukuha ng empleyadong Kristiyano. Sabi ko, bakit po mababait ang Kristiyano? Hindi. Nagtutulog pag hindi nakikita. Kaya ang kinukuha niya yung mga tirong na naboborn again habang nandun sa kanilang kumpanya. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Kaya umasenso yung kanyang kumpanya dahil yung mga walang ugali, nagkaroon ng ugali mula nung mapasama sa kanyang kumpanya. Kaya nais kong iyong unawaing mabuti, bilang Kristiyano, maging tayong tapat at totoo. Sabihin mo sa iyong katabi, bilang Kristiyano, maging tapat at totoo tayo. Una ay sa harapan ng Diyos. Kaya kung may makita ka sa aking hindi totoo, ipanalangin mo ako. Huwag mo akong hatulan, ipanalangin mo ako. Dahil hindi mo makikita yung kapintasan ko kung wala sa iyo yung kapintasang yon. Nakukuha niyo po. Kaya makikita mo yung kapintasan ko dahil gawain mo rin yun. Kaya idalangin mo ako at ikaw ay aasenso. Amen? Kaya nga po si Pablo, after 20 years na nangangaral, ang kanya pa ring hiling, idalangin ninyo ako. At nais kong maunawaan mong mabuti, ikaw at ako'y mahal na mahal ng Diyos, kaya ikay nasa biyaya ng Diyos, ay ikaw ay merong patutunguhang maganda. Hindi ko sasabihin yung pangitain dahil magiging malaki ang labanan. Sasarilinin ko na lamang yung basta dadalhin ko kayo. Since 1969, pangitain na yung ibinigay sa akin ng Diyos. At ako'y naniniwala na ito ay isa sa katuparan na ng Diyos sa loob ng taong ito hanggang sa 2031.
Kaya humanda ka, kahit hindi mo alam, ilalagay ng Diyos itong karunungang ito sa iyo. Kaya nga, hindi ka uunlad kung wala kang pangarap. Sabihin mo, huwag kang aasa sa iyong mga anak, mga apo. Hindi baling bigyan ka, pero huwag kang aasa sa kanila dahil magiging sukat ang iyong pagpapala. Pero pag sa Diyos ka umasa, higit pa sa may bibigay ng iyong anak ang iyong tatanggapin. Amen? Kaya nga po ating unawaing mabuti, mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya kailangan, magkaroon ka ng tatlong bagay na ito. Itanong mo sa Diyos kung ano ang pangarap niya. Makipag-usap ka sa Diyos, ano po ba ang pangarap mo? 1982, ang sabi ng banal na Espiritu, gagamitin kita sa broadcast. 1987, after 5 years, maghanap ka na ng himpilan, gagamitin na kita. After 6 months, magtayo ka ng simbahan at gagamitin kita bilang pastor. Lahat po yun ay natupad at nangyari, kaya tayo magkakasama hanggang ngayon. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo, ikaw ay hinirang para doon sa pagkatawag na yon. At dito makikita po natin, pag nalaman mo ang pangarap ng Diyos, malalaman mo rin ang pagkatawag mo doon. At makikita mo rin, so, know the dream and desire to know the plans. Kaya kailangan magbala ka, magbala ka at makikita natin yung ating mga ginagawa nung unang panahon ako lang ang humahayo at kung saan-saan tayo nakapagtayo ng mga outreaches. Nagsimula ang biyaya ng Diyos sa aming garahe sa halamanan, umunlad at lumipat sa phase 1 sa garahe rin. At umunlad uli at pumunta sa palengke. At umunlad uli at pumunta sa kantin ng City Hall. At umunlad uli hanggang sa makaabot ng Green Hills. Laging tandaan mo, tuloy-tuloy ang pangarap ng Diyos, iyo lamang pangarapin. So ang pangarap ng Diyos, kailangan ikaw ay magplano na ang buong sambahayan mo, plan that your entire family will serve and love God. Ilagay mo sa iyong plano yan. Ilagay mo na ang aking buong pamilya ay maglilingkod sa Diyos. At ngayon, ang pagpaplano po ay merong goal setting. Pag naalala ko yung pagtuturo sa amin, AIDA. Sabihin mo nga AIDA. At yun po ay, ang sabi ron, ano nga bang meaning ng AIDA? At ang sabi ron, yun ay tungkol sa pagpaplano. Be attentive, interested, desire, and activate. Attentive, interested, desire, and activate. Makinig ka. Ano ang I? Magi kang interesado. Ano ang D? Hangarin mo ito. At ano ang A? Gawin mo. Amen? So, natuto ako to set goals. Hindi ko naman pinag-aralan yan. So, goals has a timeline. Sabihin mo, ngayong taong ito, buong pamilya ko ay maglilingkod sa Diyos. Dahil meron kang plano at meron kang itinakda time setting, laging pupuntiryahin mo yung iyong ibig na makamit. Kaya sa kabuuan, unawain mong mabuti at tingnan nating mabuti para maganap, kapansin-pansin, na sinabi doon sa chapter 1 Corinthians 12, and I will show you the best way to accomplish it. Ipakikita ko sa inyo ang pinakamainam na kaparaanan para maisakatuparan ninyo alin ang regalo ng banal na Espiritu. At sa 1 Corinthians 12, sinimulan, pursue love. Iyong 14:1, iyong sundan ng pag-ibig. Tingnan natin sa 1 Corinthians 14:1, follow after love and desire spiritual gifts, but rather that you may prophesy. So pansinin po natin,
iyong sundan o mabuhay kang umiibig at hangarin mo ang mga spiritual gifts. And one of those gifts is wisdom. And then, but rather that you may prophesy. Sa halip, ikaw ay makapagpahayag. So, kailangan na isasagawa mo yung regalo sa iyo ng Diyos. Amen po ba? So, iyong pag-aralan yon sa 1 Corinthians 12 at makikita mo yung siyam na regalo ng banal na Espiritu at sa Galatia makikita mo yung bunga ng banal na Espiritu. At kung ating itong iintindihin, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Magigita yung mapagpasensya. Magigita yung mapangunawa. Dahil sa pag-ibig at ang pag-ibig ay bunga ng Espiritu at pag kinain natin ang bunga, yung pag-ibig na yon ay kikilos sa atin. Kaya nga po ating unawaing mabuti ang kapansin-pansin sa 1 Corinthians 13:13 para maunawa natin yung titulo. At ang sabi po doon, and now abideth faith, hope, love, these three. But the greatest of this is love. Yun pong charity rito sa King James ay sa other translation is love. Dahil ang charity po ay ikaw ay magiging mabait at matulungin sa mga kapuspalad. At para maranasan mo ang pagtulong, katulad ni David, tulungan mo po ako dahil ako ay api, ako ay kawawa, ako ay dukha at kapos ng karunungan. Tulungan mo po ako at pasiglahin mo akong muli. At natuto siyang magtiwala sa Diyos, kaya natuto siyang umibig. At ano ang sabi? Ano po ang abideth? Kailangan nananatili sa buhay ng bawat Kristiyano ang tatlong ito. Ano yun? Faith, hope, love. The greatest of this is love. No love, faith will not work. No love, hope will not continue. Ang mga umiibig lamang ang nakatitiis. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo ang mga umiibig lamang ang may matatag na pananalig. Sa 5:6 ng Galatians, para maunawaan mo mabuti, that faith worketh through love. Faith come by hearing sa 10:17 ng Romans. Pero anong sabi? For in Jesus Christ neither circumcision availeth anything nor uncircumcision, but faith which worketh by love. Kay Jesucristo, hindi ang pagkatuli ang magiging pakinabang, no, ang hindi pagkatuli. Yun pong circumcision ay mga Hudyo, yung uncircumcision ay mga Gentiles. At makikita po natin, Hudyo o mga Kristiyano, dahil kay Jesucristo, sila ay nabubuhay sa pananalig at ang pananalig ay tatrabaho lang kapag umiibig. Kaya dapat iniibig mo ang asawa mo, iniibig mo ang iyong mga anak, anuman ang ugali, ibigin mo siya at laging tatandaan mo, ano po? Laging tatandaan mo. Ang mga anak namin ay normal ang buhay nila. At pag may nakikita akong hindi tama, pagsasabihan ko. At sasabihan ko sila, na wag ninyong gawin yan dahil yan ay gawain ko noon at ako ay hindi naging payapa. Kaya sila ay natuto. At nakita nilang iniibig ko sila, yung tatlong magkakapatid. Pastor Dexter ang panganay, siya ang driver ko noon, pupunta kami sa isang lugar sa Parañaque. At nakiusap kami dun sa gwardiya para hindi na kami iikot, para hindi kami malate sa meeting. At ang sabi niya, sir, sabi, ang ganda ng kanyang pambungad, sir, pwede po bang makiraan kahit wala kaming sticker? Pinagkasahan ng shotgun. Itinutok sa kanya at tinaas ko ang aking kamay at ibinaba yung, tandaan mo, may kapangyarihan ang iyong kamay. Amen? Ngayon, bakit naging matapang si Pastor Dexter? Dahil nakita niyang hindi ko siya pababayaan. Labanan niya ay labanan ko. Labanan ninyo ay labanan natin. Amen?
Kaya huwag kang magpapatumpik-tumpik, nakahilera ka na sa bingit ng Himala. Alam ninyong bingit ay kamatayan eh. Bingit ng himala at pagpapala. Sanay sa bingit eh. Kaya sabi ko, Diyos ko, bakit po bingit? Sinundan, himala at pagpapala. At kami naman ay galing dito sa center dito sa Bonifacio, yung anong tawag doon, so pababa kami, galing kami ron si Pastor Kenneth naman ang driver. At binangga kami ng taxi. At yung likuran ng Innova. At bumaba yung driver, galit na galit, at dinuduro yung aking anak. Sabi ko, ang galing nitong driver nito, bumaba ako. Sabi ko, halika nga. Inurungan mo ako! Sabi ko, halika nga. Huwag kang sigaw ng sigaw. Tingnan mo, pababa tayo, paano kang uurungan? Kasi nga pala, sir, sorry po. Kaya tumibay at tumapang si Pastor Kenneth. Bakit? Pinaglalaban siya ng kanyang tatay. Tingnan mo ang iyong katabi. Kailangan ipaglaban mo ang pamilya mo at huwag kang papayag na kayo ay manatili na pobre. Amen. The moment you desire to hate failure, that is the beginning that you win. Winning start inside. Kung ano ang iyong paniniwala sa iyong sarili, cancer ay malulusaw, sakit ay mawawala, kulugo ay mawawala. Start winning inside. Amen. At kami naman ay sama ni Pastor Jonathan. At dun sa Green Hills, mag-U-turn kami. At kami ay naghihintay na lang ng go ng left turn. So dahil malayo pa kami doon sa guhit, umabante siya. May dumating na napakabilis na motorsiklo. At sa sobrang takot, may truck na mabilis din, pero nag-stop naman. Sa sobrang takot, bumalik ng paharap sa amin. At halos mabangga kami. Sino ang tama? Yung motorsiklo, kami nakahinto na. At ang sabi ng motorcycle driver, minura si Pastor Jonathan. Hindi ka marunong mag-drive! Sabi ko, oo, sige mamaya. At sa bangko bumaba siya. Halika nga. Ba't ikaw ay galit na galit kanina? Mali! Yung driver mo. Ay ko, ikaw ang mali dahil galing ka sa mali. Sino ka po ba? Ako'y pastor. Ay, ako po born again din. Kaya, sarap na maraming born again palang masama ang ugali. Tingnan mo ang iyong katabi. Kaya madalang ang pera dahil nga bulok ang ugali. Kaya ngayong umagang ito, mapuspos ka ng banal na espiritu. At iiwan ko ang magandang hamon ng Biblia. You have not chosen me, but I have chosen you. John 15:16. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang humirang sa inyo. Sabihin mo, hinirang ka ng Diyos. You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you. Itinakda ko kayo, itinalaga ko kayo, that you should go and bring forth fruits, and that your fruits should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it you. At ang sabi po ng 1 Corinthians 13, love never fails. Ano yung bungang hindi nauubos? Pag-ibig. Ano ang dapat mong dalhin? Spread love, and God will love you forever. Amen. At napakabuti po. Amen. Your fruit should remain. That whatsoever you shall do. Ano ang sabi? Yun ay mananatili. Kaya sabi ron sa 1-3, makapagsalita man ako na kasang husay ng anghel, kung wala akong pag-ibig, umaatingaw lamang, umaalingaw-ngaw lamang akong kampana. At sa verse 2, ano ang sabi? Makapagsalita man, makagawa man ako ng anumang kabutihan, kung wala akong pag-ibig, wala akong mapapakinabang. Yun po yung nasa 1 Corinthians 13, verse 3. At kahit alay ko ang aking katawan at ako ay maging martir,
kung wala akong pag-ibig. Ano ang pag-ibig? Ginagawa natin ang lahat dahil kay Jesus. Hindi para tayo hangaan, para ang Panginoon ang hangaan. Sabihin mo mula ngayon, kailangan si Jesus ang hahangaan sa atin. Manalangin tayo. O ang dakila ay pag-ibig, sapagkat sa lahat ng umiibig, lahat ay iyong isa sa katuparan at isa sa gawa. Puspusin mo kami ng iyong pag-ibig, ng tigib na kapuspusan ng pag-ibig. Lahat at buong Pilipinas ay makakakilala sa Panginoon saan man kami pumaroon. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, at ang lahat ay magsabing, ako ay puspos ng pag-ibig ni Kristo. Amen. God bless.